O, dito muna tayo. Nasaan yan? Dito muna tayo, ha? O, ano to? O. Father Puavi Villanueva, pinangaralan. Ano to? Pinangaralan ng Ka-Pepe Jokno Award. Ka-Pepe Jokno Award. Bigyan niya ba talagang award? May ganito bang award? Totoo? Legit ba to? Tingnan ko nga. Ka-Pepe Award. May award bang ganon? Ayaw nga no, meron nga no. Ah, okay. Jose W. Jokno. Siguro tatay ito ni, ni Ngipin. Pero nakalagay nga dito, pero may award ba siya? Ah, may award din pala talaga. Ah, legit. Legit yung award. Ka-Pepe Jokno Award. Para saan yung Ka-Pepe? Para saan yung award? Basahin ko nga. National and Lawyer. Ah, so gawa-gawa lang nung mga to. Oo, wala pala din tong kwenta. So tatay pala ni yan. Tatay ni Ngipin. Ito yung tong kapatid, yung ni Shell Jokno ata. Oo. Tatay ata ni Shell Jokno yan. So, medyo pang-iinsulto sa'yo to, Father. Alam naman namin na mahilig ka sa Pepe. Ay, sorry. Di ba nakapollow yan sa sa Ek Gaming? Di ba yung may mga sexy doon? So alam naman namin na mahilig ka sa Pempem. Kaya medyo pang-iinsulto sa ito na ginawaran ka pa ng Ka-Pepe Award. Ay, utangin na talaga itong mga to. Pag ito yung buko, siya, nagpa-fly away. Iisipon ako. Oo. Kung tayo naka-Pepe Award din, ginawan tanga si Father. Etong mga to, kayo na lang gumagawa ng katangahan sa sarili nyo. Ka-Pepe Award. Gago! Sira ulo, puta. Ito, dito naman tayo. Ito, hindi maganda pagkakagawa ng script. Ito, isang interview po ito na kung saan ay ang pinapatungkulan ho dito ay yung 18 Marines. Oo. Yung 18 Marines po yung pinatutungkulan dito na kesyo scripted daw. Buti nga kamo hindi nila sinabing AI. Tuta na kapag may mga witness na lumalabas, ang katinang ilong ko, pag may mga witness na lumalabas, tapos ang lumalabas sa mga pangalan doon sa inilalabas nilang ebidensya ay mga pangalan ng mga congressman, ni Martin Romualdez, ni Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos at Sandro Marcos, sasabihin nyo scripted o kaya fake news. Ang galing. Wala na kayong bagong ipinamukha sa amin. Lahat na lang ganyanan. Ganyan lahat buti nga kami, hindi nyo sinabing AI yung mga yan. Ay, nako. Oo. Ewan ko ba sa mga to? Lahat na lang Hey, ano yan? Scripted yan. Hindi totoo yan, fake yan. Putang ina, kapag witness nila na pabor sa kanila, sasabihin, ay, ano yan? Legit yan. Oo. Tapos, mga naka-face mask pa, hindi kilala. Hayop. Saka ba nakita ng ganun? Tigilan nyo kami dyan, ha? Oo. O dito tayo. Sabi ni Bishop Joseph Lagumbay, nakakagulat pakinggan, di ba? Parang ang dating ang pagbebenta ng droga ay isa na lang trabaho na dapat nating unawain bilang pangtawid buhay. Kagago naman ito. Alam nyo, nung narinig ko yan kay Father Plavi, sabi ko, ay putangin na. Wala sa katinuan tong taong to. So, okay lang pala na magtinda ka ng droga, basta wag ka lang magutom. Ganon, no? So, ibig sabihin pala, pwede kang makasira ng ibang buhay, wag ka lang magutom.
So pwede palang pumatay ka ng kapwa mo, mabuhay ka lang. Ang ganda ng mindset mo, Father. Unbelievable, motherfucker. Unbelievable. You eating manner. You eating manner, Father. Iba ka. Iba ka sa lahat. Itangin lang yan. Minsan, shoutout po sa mga, hindi ko alam kung anong ng mga parya. Minsan po kapag may parang tawag dito, may ipapasa po kayo bilang father or bilang pare na magbibigay ng kautusan or magpapalaganap or mangangaral ng kautusan ng Panginoon Diyos o ng ating Ama. Pwede ba po piliin nyo? I-drug examine nyo din. Ipalaboratory nyo. O kaya x-ray nyo po o kaya i-ano nyo po yung utak niya, baka may damage. Andoon na tayo sa hindi talaga dapat tayo ang umusga ng buhay ng isang tao. Pero kapag itong tao na to ay sobra ng pahirap sa ibang buhay ng kapwa mong tao, siguro naman may sapat ka ng dahilan para wakasan ang buhay na yan. Putang ina, kung ganyan ang pananaw ng bawat pare sa Pilipinas, parang mas gugustuhin ko pa na ibalik yung nung unang panahon na pinuputulan ng ulo ang mga pare sa bansa natin. Totoo lang. Sa totoo lang ha. Sorry masakit talaga ako magsalita. Pero totoo po yan. Sabi nga sa flip top, masakit lang yung pagkakasabi niya pero totoo yun. Tama ba? Mali ata yung nasabi ko. Hindi, sobrang to. May ka na, may tama ka na sa utak, Father. Sorry, hindi ko po nilalait yung may mga karamdaman sa pag-iisip. Pero iba po yung karamdaman nitong pari na to. Dahil sa pera, nagkakaganito na siya. Putangin na. So parang gusto mong palabasin na gawing legal lang droga dahil pantawid gutom? Gago ka ba? Bless you, Father. Tangina mo. Sorry kung namumura kita. Gagago to. Sobrang kagaguhan nito. Sobrang kahayupan or demonyo na ang utak mo. Pag ganito ka, putang inang yan, gagawing trabaho ang pagbebenta ng droga. Ang galing. Tapos sasabihin nyo, gusto kong makausap ang ibang mga DDS. Baka sakaling maliwanagan sila. Oh, lol. Ikaw na lang. Gawin mo pa kaming addict. Gawin mo pa kaming pusher eh. Tanginang to. Ito pa. So kawawa naman pala yung mga addict kasi mawawalan sila ng hanap buhay na makakatulong sa pamilya nila. That's true. Yan ang gustong iparating sa atin ni Father Pabli. Pabli tuloy. Plabi. Yan ang gusto iparating sa atin ni Father Plabi. Nakawawa naman yung mga adik na nagbebenta ng droga kapag pinatay natin sila. Or kapag kinulong natin sila. Kawawa naman. So parang ganito mangyayari niyan eh. Makasalubong ka ng isang pusher, tapos inabutan ka ng shabu, bilin mo na agad. Nakakaawa eh. Baka walang makain. Tanginang yan. So kung ganun ang mindset ni Father Plabi, at sabi naman ng 18 Marines na kasabwat din siya sa bigayan ng pera, at alam din naman natin na si Marcos Jr. ang mastermind sa nangyayaring nakawan sa bansang Pilipinas,
So ibig sabihin, dito natin napagtanto na kaya pala pinakawalan yung mga drug lord katulad nila Kerwin Espinosa at De Lima at iba pang mga makakaliwa dahil okay lang na maging pusher o radika. Galing. Unbelievable. Unbelievable. Grabe, sobrang galing. Ang ganda ng mindset nyo. Putang na, tugmang-tugma kayo sa mindset ni Marcos Jr. Pero ang kinagandahan dito, buti na lang may mga bishop na mga natitirang matitino. Kagaya na lang ni Bishop Joseph Lagumbay na bumabara sa mga kapwa nila bishop na wala na sa hulog. Diba? Okay na rin na may ganyan pa rin talaga. Utang ina, ngayon ko lang napagtanto, okay lang pala magtinda ng droga basta wag lang magutuman pamilya mo. Utang ina, kahit magdildil ng asin ng mga kapatid ko, never kong papasukin yan. May tumitira nga dati sa harap ko, inaalok pa ako niyan Ni minsan hindi ako umuo sa ganyang gawain, putang ina. Dito lang sa amin, ang dami niyan Diba? Ang dami kong mga dating, yung iba nga nagkamatayan na Gago, puta. Kagaguhan na mindset yun no? Buti na lang, salamat, Bishop Joseph, ha? Binabara mo yung kabaro mo. Ay, nako. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.